Nagsisimula ang pelikula sa isang babae na nagkukwento. Sinabi niyang pakiramdam niya ay tumanda na siya at naluman nang siya ay mag-18 taong gulang. Nais niyang bumalik sa edad na 15. Napakadistorbo ng pananaw na ito, lalo na't malapit na akong mag-85. Si Jane ay nagmula sa pamilyang Pranses na naninirahan sa isang liblib na baryo sa Vietnam. Ang kanyang ina ay isang guro sa lokal na paaralan. Sa magkakapatid, si Pierre ang panganay, kasunod si Paul, ang bunso. Bagamat hindi gaanong marangya ang kanilang kalagayang pinansyal kumpara sa ibang pamilyang Pranses, mas may pribilehiyo pa rin sila kumpara sa mga lokal na residente. Si Pierre ang nag-aakalang haligi ng pamilya, ngunit madalas niyang takutin ang kanyang mga kapatid. Parang siya ang sagisag ng ugly duckling, kaya marahil ganoon siya kadominante. Si Paul naman ay laging natatakot kay Pierre at madalas magpakita ng pagiging mahiyain. Sa kabila nito, ang kanilang ina ay nananatiling walang ginagawa, pinapanood lang si Paul habang tinutokso at sinasaktan ni Pierre. Sa kanilang silid, sinabi ni Jane kay Paul na pakiramdam niya ay wala silang halaga sa kanilang ina. Mahal daw nito si Pierre higit sa kanilang dalawa. Hindi naniniwala si Jane nang sabihin ng ina na mahal niya silang lahat ng pantay. Sa huli, ibinunyag ng ina na plano niyang pauwiin si Pierre sa Pransya dahil hindi na niya kayang tiisin ang pagka-addict nito sa vitamin. Sa kabila ng pagiging panganay at pagpapakitang siya ang leader ng pamilya, wala naman siyang silbi. Parang ako yata yun. Wala siyang trabaho at humihingi pa ng pera mula sa ina para ipambili ng vitamin. Samantala, si Jane ay nag-aaral sa Saigon at uuwi lamang tuwing bakasyon. Kailangan na niyang bumalik sa Saigon dahil huling araw na ng bakasyon. Inihatid siya ng ina at binigyan pa ng pera para sa biyahe. Habang nasa ferry, may sumakay na kotseng pag-aari ng isang mayamang lalaki. Ang kotse ay parang isang puting van. Sa loob ng sasakyan ay si Tony, isang mayamang Chinong ginoo, na napansin si Jane habang nagpapahinga. Lumabas siya ng kotse at nilapitan si Jane. Tinanong niya kung gusto ba nito ng sigarilyo, pero tumanggi si Jane. Sinubukan ulit ni Tony na mag-usap, ngunit parang pader si Jane. Sa ikatlong pagtatangka, pinuri niya ang kagandahan ng dalaga. Sa wakas, sumagot si Jane at nagsimula na silang mag-usap. Ibinunyag ni Tony na katatapos lang niya ng pag-aaral ng negosyo sa Paris at pauwi na siya. Nang malaman niyang papunta si Jane sa Saigon, inalok niya itong sumakay sa kanyang puting van. Pumayag si Jane at magkasama silang umalis ng port. Sa loob ng sasakyan, tinanong ni Tony ang edad ni Jane. Nagsinungaling ang dalaga at sinabing siya ay 17. Inamin naman ni Tony na siya ay 32 taong gulang at binigyang diin ang halaga ng lisensya sa pagmamaneho. Habang tumatagal, naging mas malalim ang kanilang pag-uusap. Dahan-daang hinawakan ni Tony ang mga daliri ni Jane. Nang mapansin ang kaginhawaan ng dalaga, hinawakan na niya ng mahigpit ang kamay nito. Pagdating nila sa Saigon, ang kamay ni Tony ay unti-unti nang umabot sa hita ni Jane. Pagkababa ng sasakyan, nagpaalam si Jane at pumasok sa kanyang boarding house. Kinagabihan, ikinwento ni Jane sa kanyang kaisa-isang kaibigan sa eskwela, na isa ring puti, ang tungkol sa mayamang Chinong nakilala niya. Sa kanilang usapan, napunta ang kwento sa pagiging babaeng bayaran habang si Jane ay hinahaplos ang kaibigan niya sa kama. Kinabukasan, nakita ni Jane ang kotse ni Tony sa daan papunta sa paaralan. Dahil iniisip niyang siya ang pakay nito, nilapitan niya ang kotse, hinalikan ang bintana, at tumakbo pabalik sa eskwela. Naiisip mo bang gawin ito ngayon sa isang tinted na bintana ng kotse, tapos maling sasakyan pa pala? Pagkatapos ng klase, hinanap ni Jane ang kotse ni Tony, ngunit hindi niya ito nakita. Naglakad siya pabalik sa kanyang boarding house na may bahagyang pagkadismaya sa mukha. Sa puntong ito, malinaw na naaakit din siya kay Tony. Isang araw, bumalik si Tony sa boarding house ni Jane at dinala siya sa Chinese district. Maya-maya, pumasok sila sa isang bahay na pagmamay-ari ni Tony. Sinabi ni Tony na ito ay isang bachelor's house, isang lugar kung saan dinadala ng mga lalaking Chino ang kanilang mga kerida. Alam ni Jane kung bakit siya dinala doon, ngunit hindi siya nabahala. Nais ni Tony na makipagpalakpakan kay Jane ngunit natatakot siyang ma-in-love sa kanya. Sa takot, iminungkahi niyang umalis na sila, ngunit pinigilan siya ni Jane. Sinabi niyang ayos lang sa kanya na maging kerida niya at ipinakita niyang nais din niya si Tony. Inalisan ng tapal-odo ni Tony si Jane at dinala siya sa kama. Ngunit, nang malaman ni Tony ang kabataan ng dalaga, nakaramdam siya ng hiya at sandaling nag-atubili. Pagod na sa pag-aatubili ni Tony, si Jane na mismo ang nagtanggal ng tapal-odo sa lalaki. Sila'y nagpasasa sa oras ng matinding pagmamahalan habang binabalewala ang mundo sa labas. Kinagabihan, ibinahagi ni Jane ang pangarap niyang maging manunulat. Gusto niyang magsulat tungkol sa kanyang buhay at pamilya.
Ikinwento niya kay Tony ang mga hamon sa kanilang pinansyal na kalagayan. Inamin ni Tony na alam niya ang tungkol sa pamilya ni Jane, pati na ang problema ni Pierre sa vitamin. Tinanong niya si Jane kung ang yaman ba niya ang dahilan ng kanyang interes. Mariing sinabi ni Jane na ang pagmamahal niya kay Tony ang nagudyok sa kanya at hindi ang pera. Pagkatapos ng araw ng pagiging magkasama, umalis sila sa bahay at naghapunan sa isang marangyang Chinese restaurant. Habang kumakain, nakapagbitiw si Jane ng isang mapanirang komento tungkol sa mga Chino. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina na ang mga babaeng nawalan ng pagkabirhen ay hindi na makakahanap ng asawa. Kaya, tinanong niya si Tony kung ang mga Chino ba ay nagpapakasal sa mga babaeng hindi na birhen. Sinagot siya ni Tony na ipinagbabawal ito ng kanilang kultura. Dagdag pa niya na hindi na rin siya maaaring magpakasal dahil dito. Tumawa si Jane at sinabing wala rin siyang interes sa mga lalaking Chino. Dumating ang kanilang bill, at kinuha ni Tony ang kanyang pataka upang magbayad. Namangha si Jane nang makita ang napakaraming pera sa pataka ni Tony. Hindi niya maiwasang tumingin dito. Napansin ni Tony ang mukha ni Jane at nginitian siya. Nang gabing iyon, umiiyak si Jane, alam niyang hindi niya maaaring pakasalan si Tony. Madalas nang nagkikita sina Jane at Tony tuwing bakasyon mula noon. Pinadadala ni Tony ang kanyang driver sa paaralan upang sunduin si Jane at dalhin siya sa kanya. Lalong lumakas ang kanilang pagnanasa sa bawat pagkikita. Isang gabi habang naghahapunan, inamin ni Tony na nakatakda siyang ikasal sa anak ng isang mayamang negosyanteng Chino. Tinanong ni Jane kung mahal ba niya ang babaeng iyon, at sinabi ni Tony na hindi. Ni minsan ay hindi pa niya ito nakita. Saan kaya nagmumula ang pagmamahal na ito? Nagpakita si Jane ng kawalang pakialam sa mga usap-usapan, alam niyang walang patutunguhan ang kanilang relasyon. Pinili nila ang isang casual na koneksyon. Ikinwento ni Jane sa isang kaibigan ang tungkol kay Tony, na sinabing ang karanasan ni Tony sa pag-ibig ang humahatak sa kanya rito. Dahil dito, mas madalas pa siyang bumisita kay Tony, kahit sa mga gabi ng linggo. Isang beses, nakita ng mga tao ang sasakyan ni Tony na naghahatid kay Jane para sa bakasyon. Napansin ito ng kanyang ina, kaya tinanong siya tungkol dito. Sinabi ni Jane na ang sasakyan ay pag-aari ng isang mayamang kakilala na kagagaling lang mula Paris. Ngunit ipinakita ng ina niya ang isang liham mula sa boarding house na nagsasabing madalas na wala si Jane sa boarding house tuwing gabi. Nagdahilan si Jane. Ngunit sinabi ni Pierre na kasinungalingan iyon at naniniwala siyang si Tony at Jane ay nagbibigay sa isa't isa ng masiselang masahe. Hinimok niya ang kanilang ina na parusahan si Jane. Nalilito, walang sinabi ang kanilang ina. Nang matapos ang bakasyon, nagkita ang buong pamilya ni Jane kasama si Tony. Dinala ni Tony ang pamilya ni Jane sa isang mamahaling restaurant. Pinakitunguhan niya sila ng maayos at kinausap ng magalang. Sa kasamaang palad, hindi siya pinansin ng pamilya ni Jane at nagtuon lamang ng pansin sa pagkain ng mahal na mga putahe. Sa takot na malaman ng pamilya niya na mahal niya si Tony, binaliwala ni Jane ang lalaki. Sinubukan niyang ipakita sa pamilya na si Tony ay isa lamang mayamang kaibigan. Maya-maya, iginiit ni Pierre na pumunta sila sa La Cascade upang sumayaw at uminom. Binayaran ni Tony ang bill at sinunod ang hiling ni Pierre. Bastos ang pamilya ni Jane kay Tony kahit na magalang at mapagbigay ito sa kanila. Sa kabila ng kahihiyang ibinabato sa kanya, nanatili siyang mahinahon. Ngunit maya-maya, namumuo ang luha sa kanyang mga mata nang mapagtanto niyang gusto lang nilang pera niya. Ngayon hindi ko sinasabing siya'y isang gold digger, pero hindi siya sasama sa walang pera. Nang gabing iyon, dinala ni Tony si Jane sa kanyang bachelor's house. Tahimik si Jane kahit sa kabila ng masamang pagtrato ng kanyang pamilya sa kanilang host. Lumapit si Tony kay Jane at tahimik na tumingin sa kanyang mga mata. Bigla, sinampal niya ito ng malakas at pinunit ang kanyang tapal odo habang siya'y napahiga sa kama. Labis na pagkadismaya ang bumalat kay Tony, na parabang nararamdaman niyang ginagamit siya, tulad ng pananaw niya sa inaasahan ng pamilya ni Jane na pera mula sa kanya. Nanatili si Jane na walang reaksyon at tila wala ng pakialam. Matapos ang kanilang tagpo, nagpapakita si Jane ng pagiging materialistiko at humiling ng dagdag na pera. Kumuha si Tony ng pera mula sa kanyang pataka, inilapag ito sa mesa, at umupo habang puno ng galit at lungkot. Kinabukasan, ibinigay ni Jane ang pera sa kanyang ina. Kinausap ng ina ang tagapamahala ng boarding house at sinabing hayaan na lamang si Jane na umalis kung kailan niya gusto. Parang hinayaan na lang ng ina na ibenta ng anak ang sarili nito. Nagkita sina Jane at Tony muli, at inamin ni Jane na alam na ng lahat sa paaralan ang tungkol sa kanilang relasyon. Dagdag pa niya, walang gustong kumausap sa kanya ngayon at itinuring siyang parang isang outcast. Isang gabi, tinanong ni Tony kung kailan babalik si Jane sa Pransya.
Sinabi ni Jane na aalis siya pagkatapos ng school year, ngunit maaaring hindi na siya bumalik dahil sa mga problemang pinansyal ng kanyang pamilya. Mahal pa rin siya ni Tony kaya ibinigay niya kay Jane ang singsing ng kanyang ina. Kinabukasan, bumisita si Tony sa kanyang ama at ibinunyag ang tungkol kay Jane. Hiniling niya ang basbas nito para magpakasal, ngunit tinanggihan siya ng kanyang ama. Natuklasan niyang mawawala ang kanyang kayamanan kung hindi niya pipiliin ang babaeng napili para sa kanya. Sinabi ni Tony kay Jane ang lahat ng araw na iyon. Inamin niyang wala siyang halaga kung mawawala ang kayamanan ng kanyang ama. Sa kabila ng pagmamahal niya kay Jane, hindi niya ito maaaring makasama. Hinimok ni Jane si Tony na pakasalan ng iba dahil hindi sa kanya nabibilang ang puso nito. Ikinwento niya ang kanilang pagbagsak sa kahirapan, na nag-ugat sa mga maling pamumuhunan ng kanyang ina. Sa huli, naghanap si Jane ng katahimikan sa isang kubo malapit sa kanilang lugar, nagmumuni-muni tungkol sa mga pagkakamali ng kanyang ina sa pinensya at ang posibilidad ng isang hindi magandang venture sa BNBN. Ginugol ng magkasintahan ang kanilang huling gabi ng magkasama. Sa mga oras ng pag-iisa, pinilit ni Tony si Jane na aminin na naroon siya para lamang sa kanyang yaman. Inuulit ni Jane ang mga salita niya at sinabing hindi niya mahal si Tony. Sinubukan ni Jane na makipagpalakpakan kay Tony sa huling pagkakataon, ngunit pinigilan siya nito. Sinabi niyang hindi niya kayang makipagpalakpakan sa kanya dahil alam niyang hindi siya mahal ni Jane sa simula pa lang. Ito ang paraan ni Tony upang gawing mas mababa ang sakit ng kanilang paghihiwalay. Bumalik si Jane sa kanilang bahay kinabukasan. Napansin ng kanyang ina at ni Pierre ang singsing sa kanyang daliri. Hindi nila maintindihan kung bakit ibibigay ni Tony ang ganoong kamahal na bagay kay Jane. Tinanggal ni Jane ang singsing at itinapon ito upang maiwasan ang karagdagang hinala. Sinabi pa niyang ipagbili na lamang ito dahil wala siyang pakialam. Nagkaroon ng hinala si Pierre na maaaring nakipagpalakpakan si Jane kay Tony kaya inamoy niya ang kanyang damit panloob. Sinabi nitong amoy, Panda Express. Dahil dito, sinaktan ni Pierre ang kapatid sa pag-aakalang nakipagpalakpakan ito sa isang Chino. Samantala, si Paul ay nanatiling tahimik at umiiyak lamang dahil natatakot siya kay Pierre. Ilang araw ang lumipas, pinauwi si Pierre ng kanilang ina pabalik sa Pransya. Lubos na nalungkot ang kanilang ina sa pag-alis ni Pierre dahil malapit ito sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi maitatanggi ang kawalang galang ni Pierre nang magpakita ito ng kilos na may diskriminasyon, isang bagay na labis na nakasama sa imahe niya. Ilang buwan ang nakalipas, muling pinuntahan ni Jane si Tony sa kanyang bahay, na ngayoy isang bachelor's retreat na. Natuklasan niyang nalulong ito sa alak at vitamin sa pagsisikap na burahin ang alaala niya. Ibinunyag ni Tony na ikakasal na siya sa loob ng ilang araw. Dumating ang araw ng kasal ni Tony, at nakita niya si Jane sa mga manunood. Nagtagpo ang kanilang mga mata saglit ngunit agad din niyang iniiwas ang tingin. Pag-uwi ni Jane, natuklasan niyang naghahanda na ang kanyang ina para bumalik sila sa Pransya. Naibenta na ang kanilang mga gamit. Ibinunyag ng kanyang ina na si Tony ang nagbayad ng kanilang biyahe pauwi, pati na rin ang mga utang ni Pierre na may kaugnayan sa vitamin. Sa paghahanap ng pagsasara o huling polem, muling bumalik si Jane sa bahay ni Tony, ngunit wala na itong tao. Naghintay siya maghapon, ngunit hindi dumating si Tony. Umalis si Jane at ang kanyang pamilya papuntang Pransya makalipas ang ilang araw. Habang papalayo ang barko mula sa daungan, nakita niya ang sasakyan ni Tony. Habang unti-unting nawawala sa kanyang paningin ang kotse, napaluha si Jane sa pagtanggap na hindi na niya muling makikita si Tony. Lumipas ang mga taon, tumanda si Jane at natupad ang kanyang pangarap na maging manunulat. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula kay Tony. Napag-alaman niyang mahal pa rin siya nito kahit gaano nakatagal ang lumipas. Hindi nila nakalimutan ang isa't isa, at nananatili pa rin ang kanilang pagmamahalan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at mag-iwan ng like upang suportahan ang channel. Salamat sa panunood.